Ngayon nakuha ko na yung bulaklak ko. Ah, Meron tayong dalagang magandang klaseng bulaklak. Ito natin mamaya. Nakakuha rin tayo ng mga roses. Pink roses. Bakit pink roses? Kasi mabenta dito yung mga pink roses. Pink, purple, and white. Yun ang mga malalakas ng mga bulak. Kulay ng bulak dito. So, ayun na nga siya. Ito yung mga roses. Bigyan siya sa supplier. Ito yung mga makikita ninyo. Nakaganito siya. Pagkatapos, ayan mga roses. Medyo hindi siya maganda kasi hindi pa siya nalilinisan. So kapag nalinisan niyo na to, gaganda na ito. Balik kami, ang ginagawa namin kasi, tulad sa akin dito, kung darating yung mga supplies ko, nililinisan ko dyan. Hindi ko siya basta kinakat lang. Kinakailangan ko bulak na kasi, para tumagal yung buhay niya, linisan niyo siya. Kakat nyo lagi yung stem. Ikakat nyo lagi yung stem niya. So, katulad nito. So, huwag nyo tatanggalin lahat ng dahon. Tanggalin yung mga spikes. Kasi may mga spikes siya. Ayan. Tapos tanggalin nyo lang yung mga first petal ng roses. So, okay na yan. Yung ganyan. So, ganun lang yung paraan ng mga pag-care ng bulaklak. Ayan, okay na yan. Patas pag marami na, so i-cut nyo na yung stem niya para mas maganda siya. Mas tumagal at saka mag-absorb siya ng tubig. Yung iba hindi na nila tinatanggal yung first petal eh. Pero sa amin dito kasi marami kami dito alam niyo yung mga maaating customer na gusto nila sobrang perfect ng roses. Na halos wala sila makikita ng mga spot. So, kinakailangan namin linisin yun. Tinatanggalan namin yun. Kinakailangan nyo lang linisin, tanggalin lang yung... Huwag nyo na mauubusan ng dahon. Ha? Kasi yung dahon kasi nakakapagpaganda rin sa arrangement. So, mga ganyan lang, okay na yan. Huwag nyo tatanggalin lahat ng dahon. Kasi pangit rin naman kapag naka-display yung roses sa display stand ninyo. Mas maganda pa rin na may nakikitang konting dahon. Yung mga part lang na ito lang yung mga tatanggalin nyo, yung mga dahon. Pero yan, tas okay na yung ganyan, lip. So, okay na yung mga ganyan. So, tapos, cut nyo na rito para ilalagay ko sa tubig. Yung pag-cut pala nitong mga to is dapat pa-slant. Alam niyo kung bakit? Kasi pag flat, hindi siya masyado nag-absorb ng tubig. So, kinakailangan pa-slant yung yung pag-cut nyo ng stem para at least mas madaling mag-absorb ng tubig yung mga stem ng roses. Bali ito yung yung off-white na mga roses. Hindi siya pure white. Ganyan yung kulay niya. So napakaganda, diba? Ganyan lang. Pero wala siyang amoy. Hindi siya mabango. Kasi ewan ko dito kasi sa Middle East, dito sa Oman. Marami na ako nagawang bulaklak pero bibihira lang yung nagagamit kong bulaklak na may amoy. Bihira siyang may amoy, especially sa roses. Kadalasan ng mga roses na nakukuha ko dito is wala talagang amoy. Pag yung mga garden roses, yun, may amoy yun, maganda yun. Pero medyo mahal yung presyo niya. Hindi siya katulad ng presyo nito. Bali, ang benta namin dito ng isang rose is 500 by isa. So, baby roses. Ano siya, bali light pink color siya, na spray roses. So ayan, yung isang stem ng spray roses, meron siyang mga minsan 4, 5 or 6 or kapag magandang klase, mas marami pa siyang bulaklak. Ito hindi ko na masyadong nililinis kasi masyado siyang mabusisin, tagal. So tuwing magagawa na lang ako ng bulaklak, saka ko na lang sila
tinatanggal yung mga konting mga spot ng mga roses, ng mga petals. Katulad nito. So ayan, ganyan. Tapos ito, ready na to for display or kapag may nagpagawa. So linisin na lang natin yung mga ano mamaya. Mga petals niya para mas malinis pa. Ito, kakakat ko rin siya ng maslan para tuwing makaka-receive kayo ng bulaklak guys, huwag nyo kakalimutan na pag nilinis nyo, i-cut nyo na rin yung stem para fresh yung ano niya, yung stem niya para mag-absorb ng tubig mas madali.